Sa gitna po ng malawakang paghahanap sa kanya, mas nauna pang ang isinuko ng puganting si Atong Ang kanyang mga sariling baril kaysa po sa kanyang sarili. 5 baril ang isinuko po ni Atong Ang sa Mandaluyong City Police sa pamamagitan po ng kanyang legal counsel matapos bawiin ang kanyang lisensya. Nitong Martes, pinuntahan po ng mga otoridad ang isa pang farm na mayroong sabungan at mansyon sa Barangay Pantaw sa Libo, Albay. Pero tanging caretaker lamang at kamag-anak ng abogado ang humarap sa mga opisyales. Ikinadismaya naman ni Acting PNP Chief General Jose Nartates ang balitang may mga pulis na tumutulong kay Ang. Bineberipika pa raw ito pero ang giit ni Nartates, hindi raw madidistract ang kanilang hanay sa anyay walang batayan na akusasyon. 10 milyong piso ang patong sa ulo kay Ang na wanted dahil po sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Iginiit naman po ni Akbayan Party List Congressman Shel Jokno na dapat pagulungin na sa Kamara ang pagsasabatas ng panukala nilang paglalatag ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Layunin po nito sa ilalim ng House Bill No. 4453 na maimbestigahan ang mga anomalya sa infrastructure projects ng gobyerno. Ayon pa kay Shel Jokno, kailangan kasi ng hiwalay na ahensyang tututok sa lahat ng kaso sa infrastruktura para hindi na ito makadagdag pa sa trabaho ng Department of Justice at ng Ombudsman. Naniniwala po si Shel Jokno na dapat maiprioridad ng pamahalaan ang investigasyon sa mga anomalya sa iba't ibang infrastructure projects. Yun nga lang, kahit lusot na sa komite sa Kamara, hindi pa rin daw natatalakay sa plenaryo ang kanilang panukala. Kailangan merong isang nakatutok na komisyon dito lang sa infrastructure cases dahil dito natin nakita na yung sobrang grabe yung corruption, maabot sa bilyon-bilyon at nakatali pa sa budget. Kaya para sa akin, number 1 priority dapat nitong pamahalaan itong problema sa infrastructure corruption dahil ang sigaw ng bayan ay pananagutan. Yan nga po ang tinig ni Akbayan Party List Congressman Shel Jokno. Samantala, sa ilalim naman po sa 7 araw na quarantine ang dating senador na si Bong Revilla at ang 4 pa na kapwa akusado sa New Quezon City Jail, dyan po yan sa Payatas. Inaresto si Revilla, kaugnay pa rin po yan sa maanumalyang Ghost Flood Control Project sa Pandi sa Bulacan. Ayon sa BJMP, walang ibibigay na special treatment pagdating sa senador o sa dating senador na ihahalo rin sa regular na selda ng mga preso kalaunan. Gaya po ng ibang inmates, bawal ang gadget sa loob at wala ring access sa internet si Revilla. 100 piso lang din ang budget nila sa pagkain kada araw. Tiniyak din po ng BJMP na maayos at makatao naman ang kondisyon ng kulungan ni Revilla. Ganon din ng ilan pang bilanggo. Exclusive na ho sa 10 yung yung selda nila at kung kailan ho nila gusto yung maligo, pwede naman. Isang palikuran ho yun, hati-hati ho yung 10 PDL at na may pag-aaral naman ho na sapat ho yung isang CR para sa 10 sa isang selda. May sarili ho kaming uniform, yellow uniform ho yan, PDL uniform at yun lamang ho ang pwede nilang suotin sa loob. Yan nga hindi po. Ho pwede, yung iba ho pinauwi ho namin. Yung iba hong dala nila na hindi ho pasok sa kulay ay pinauwi ko. For security reasons din. Yan nga po ang tinig ni BJMP spokesman, Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Oo. Isa rin sigurong dapat ipaliwanag nila, no? Kasi sinasabi nila, hindi nila papayagan magpasok ng gadget, cellphone, etong si Revilla at ang iba pang mga akusado. Pero naaalala mo ba, baby, si Vitaly Zorovetsky, yung Russian vlogger na nag-post po sa kanyang account at sinasabi, gagawa ng documentary tungkol sa naging experience niya dito sa mga kulungan sa Pilipinas. So paano siya nakagawa ng documentary? Nasa kanya po yung mga ilang videos kung bawal magpasok ng cellphone sa loob. BI yun na Oo, selda. yun Hindi nga ito eh. BJMP. Yun ang Laruin kailangan mo lang. nating maklaro. Yun ba ay sa BI, sa BJMP? Kasi ang sinasabi nitong si Vitaly, very soon ilalabas niya pa daw po yung mga Saan hawak ba siya niyang nakakulong? videos. Yun ang dapat din natin Sa malaman. makidulong si ano? Sa Taguig din ba ito? Sa Taguig, Sa ang immigration, pagkakaalala ko hindi mo hanapin alam. natin. Hanapin O, natin. sige. Oo, Abangan alam ko natin yung naranasan kanyang niya ano. yung kulungan eh. Kasi ang nagsalita kahapon, nakita ko sa balita, nagsalita si BJMP, itong si Bustinera din tungkol dito. Eto na mga kapatid, harinawa, wala talagang special treatment at talagang hindi magpapasok ng cellphone at gadgets, hindi ba?
wala nga special treatment. Ano ka ba? Sana nga magkatotoo. Eto na, iba pang balita mga kapatid. Bukod po sa dating senador na si Bong Revilla, may 3 kaso rin po ng malversation ang nakabinbin ngayon sa Department of Justice laban naman po sa senador na si Joel Villanueva. Ayon sa DOJ, puro walang piyansa ang 3 kaso laban po kay Villanueva. Kasalukuyan na raw itong nasa preliminary investigation at pinag-aaralan na po ng prosecution. Nag-ugat ang mga kaso sa maanumalyang flood control projects ng contractor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated sa Bulacan. Bukod po kay Senator Villanueva, respondents din sa kaso ang mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sinusubukan pa po ng News 5 na kuhanan ng pahayag si Senator Villanueva kaugnay ng isyung ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!